Ayan, nandito tayo sa baba, guys. Lakad-lakad lang tayo dito. Ayan, medyo umaambon, kaya andito tayo sa lilim. Pero, kailangan nating mag-video, guys. Bago tanghali, kailangan nating i-upload ang ating video. Alright, guys, kahapon, ayan, ito ang ating topic ngayon. Ay, Diyos ko, day. Hindi ko na sana ikukwento sa inyo. Kaya, para naman malaman nyo, baka may naka-experience din sa inyo. Kahapon kasi, guys, di ba, pumasok ako sa aking work. And then, meron kaming customer, Pilipina. So, pumasok siya doon sa, sa shop kung saan ako nagwo-work. And then, sabi niya, alam nyo ang sabi niya, kasi diba naka-eyeliner ako. Yung eyeliner, basta alam nyo yun. Naka-eyeliner ako kahapon. And then sabi ba naman sa akin, alam mo, ang pangit ng eyeliner sa iyo, hindi mo bagay. Huwag ka nang maglagay. Sabi niya sa akin. So sabi ko naman, ganun ba? O sige, hindi na ako maglalagay next time, sabi ko. Pero alam nyo, guys, mula noon, nung nagpunta ako dito sa Hong Kong, naglalagay na talaga ako ng eyeliner. Diba? Para naman hindi tayo, pero lang pag lumalabas lang naman ako. Pero pag sa bahay, hindi. Para naman hindi mapusyaw, anong bang tawag doon? Para naman hindi mukhang anemic paglalabas. So, naglalagay talaga ako ng eyeliner dito sa baba ng aking, ng mata. So, yun yung sinabi niya sa akin. Sabi ko, o sige, next time hindi na ako maglalagay, kako. Pero sa isip-isip ko, sino ka ba na magsasabi sa akin na hindi ko bagay? So, kahit hindi ko bagay, or ayaw mo man para sa akin yan, I don't care. Kasi sarili ko ito Katawan ko to. Kung ikaw at ayaw mo maglagay sa sarili mo, ayaw ka maglagay. Pero hindi ko lang alam kung okay bang sabihin yun sa kapwa mo tao at first time mong mamit na hindi mo naman siya kaibigan, hindi mo naman siya kakilala. Okay lang ba yun na sabihin sa ibang tao na ay, hindi, yung eyeliner mo ang pangit, nagkalat, hindi mo bagay, ganun ba? So sabi ko na lang, oo nga, ang pangit, nagkalat ka. Yung ganun ko na lang, parang inayunan ko na lang yung sinabi niya. So sinabi ko na lang, o sige, hindi na ako maglagay next time, sabi ko. Pero sa isip-isip ko naman, bakit lahat na lang pinapansin? Alam niyo yun, yung first mong mamit, hindi mo siya kakilala, and then sasabihin sa'yo na ganoon ang itsura mo, ganyan. Alam niyo yung mga ganon? Parang first time in history talaga sa akin na namimit ko yung mga ganong mga tao. Pero thanks God pa rin kasi namimit ko yung mga ganong tao para at the next na kung may magsasabi man sa akin ng ganon, at least alam ko na yung gagawin ko. Pero ako naman hindi naman na ako pumapatol sa mga ganon. Kung kahit na anong sabihin nila, syempre customer sila. Sabi nga, customer is always right. Pero hindi naman sa lahat ng bagay. Pero okay lang yun sa akin kasi pagsasalita lang naman yun, hindi naman ako nasaktan. I mean, physically. So okay lang naman kahit sabihin niya sa akin yung ganun. Kasi alam nyo, guys, meron talaga mga taong ganun. Pero ngayon lang nga talaga ako naka-experience ng mga ganoon. Napagsasabihan ka. Ay, Diyos ko, day. Magpasalamat sila sa Lord kung maganda sila, di ba? So, syempre customer namin siya. Okay, tuloy natin yung kwento. So, syempre customer namin siya. So, yung kasama ko, pinuri niya na lang yung eyelashes na nagpa-eyelash siya ng napakahabang ganyan. Ganyan dito sa itaas. Alam niyo yung dinidikit? Pinuri na lang ng kasama ko para hindi naman siya para kahit ganun yung sinabi niya sa akin, pinuri na lang namin. Ay, oo nga, ang ganda.
Ang ganda nung ano, yung pilikmatan niya na, ang haba-haba na nakaganyan. Nahalata naman talagang peke. Alam nyo, doon siya masaya eh. At di ako naman, doon naman ako masaya sa paglalagay ng eyeliner. Diba? Siya, doon siya masaya sa paglalagay ng eyelashes. So, wala sanang pakialamanan. Diba? So, ganun na lang ginawa namin, pinuri namin siya na maganda yung eyelashes na nabagay, na looking natural. O diba, magandang pakinggan sa tenga. Kung ganun na lang sana ang ginawa niya, ang sinabi niya, hindi pa siguro sasama ang aking pakiramdam. Sabi ko, okay lang sa akin. Nangawit na yung aking kamay. Ipatong ko nga yung kamay ko dito. So yun, nagbayad lang naman siya doon sa kinuhan niya doon sa shop. Akala namin kukuha siya ulit, panibagong bayarin ba. Pero hindi na siya kumuha, nagbayad lang siya, yung kasi monthly yun. Anyway, doon nagtatapos. So, kwentuhan kami doon sa sa office. Akala ko tapos na. kwentuhan lang kami doon. And then sabi niya na asawa niya is Chinese. O di ba? So sabi ng ng kasama ko, sabi niya ang asawa niya is Chinese. Pero bakit yung ID niya is WX ang umpisa? Ano guys, alam niyo ba yung WX? Ay, oo, baka nag-asawa nga sila, baka nag-a-apply ng ID niya, sabi na lang namin. Alam niyo naman siguro yun guys, no? But anyway, hindi natin yan pag-usapan kasi personal life niya yun. So, doon nagtatapos, umalis siya, and then yun nga, pinagkwentuhan namin ng kasama ko, ganyan. Pero okay lang yun naman sa akin, kahit na ganun yung mga sinasabi nila sa akin, kasi may mga kasama din ako na, andito kasi ako sa baba guys. Diba, naglalakad-lakad na naman dito. Kaya lang ang daming lamok. So, ayun guys, ang nangyari kahapon sa aking pagtatrabaho. Pero okay lang yan. Siyempre, alam nyo naman na sabi nga, na pag may nanlalait, wait lang guys. Merong langgam. Pag may nanglalait sa'yo, huwag mo nang pansinin. Sabi. Kaya sabi ko, okay lang yun, no problem. Lang. Ipasa Diyos ko na lang yung mga ganong mga salita, sabi ko, sa isip-isip ko. Parang ginagamot ko na lang yung, so ganon yung nangyari guys, ganon yung gusto kong i-share lang sa inyo. At sa inyo, anong masasabi nyo pag may ganong taong magsabi sa inyo, harap-harapan, ano kayang okay lang ba sa inyo, or masasaktan ba kayo, or tatawa ba kayo? Ayan guys, paki-comment nga naman dyan para alam ko rin ang gagawin ko, kung ano yung advice nyo sa akin. Pero sabi ko nga sa inyo, sa akin okay lang. Kaya lang gusto kong ay may dun. Gusto kong makuha yung opinion nyo, yung idea nyo guys, kung ano yung masasabi nyo sa ganoong pagsasalita, sa ganoong pag-uugali. Ganun guys. Ayan. Paki-comment nyo na lang dyan guys, para alam ko rin ang gagawin ko. Para meron din akong idea. Alright. Naka 10 minutes tayo guys. Salamat sa panunood at sa pakikinig nyo. Lalo na sa aking mga story. Baka sabihin nyo hindi totoo yun Baka sabihin nyo salisalita ko lang yun. Totoo yun guys. Nangyari kahapon dun sa aking trabaho. Ayun. Kaya kinukwento ko lang sa inyo. Pero sana naman para sa akin, ang masasabi ko lang doon, wag na lang sana nating sabihin yun. Kung ayaw natin yung lipstick niya, kung ayaw natin yung eyeliner niya, kung ayaw natin yung kanyang pilik mata, wag na nating sabihin na, ay, hindi mo bagay. Ay, pangit ang lipstick sa'yo. Ay, bakit ganyan ang mukha mo? Ganun.
wag na natin sabihin kasi hindi natin alam yung ugali ng isang tao. Hindi natin alam yung nararamdaman niya. Baka naman that time meron siyang pinagdadaanan. Baka naman that time meron siyang nararamdamang masakit, o di ba? Tapos lalo mo pang sinabi sa kanyang pagmumukha ang ganun. Ano mararamdaman niya, di ba? Kaya para sa akin, wag nating tularan yung mga ganong pag-uugali kasi hindi tayo magdudulot ng maganda sa kapwa natin. Kundi pag magdudulot pa tayo ng kasamaan sa kanyang nararamdaman, sa kanyang pag-iisip, ganun. Kasi lahat tayo, hindi naman tayo pare-pareho di ba? Kung ikaw maganda yung yung kalagayan mo, maganda yung kalooban mo sa araw na yun, pero yung pinagsabihan mo hindi pala. O di ba? Hindi tayo pare-pareho ng pag-uugali, hindi tayo pare-pareho ng nararamdaman at mga pagsubok na nararanasan sa buhay. Kaya para sa akin, mas gusto kong i-appreciate yung tao Gusto kong sabihan na halimbawa maganda yung kanyang pananamit. Oy, ang ganda niyan. Bagay sa'yo. Mga ganong salita. Yun talaga ang ginagawa ko sa kapwa ko tao pag may namit akong first time or namit akong kaibigan, marunong akong ina-appreciate ko talaga sila. Halimbawa, yung mga kanilang pananamit, ganun. Yun ang ginagawa ko. Kaya nagtataka ako. Pero hindi ko naman sinasabi ito para sabihin ko sa inyo na pag nakita nyo ako, i-appreciate nyo rin ako. Hindi naman ganun. Kaya lang, sinasabi ko in general na pag may mga mamit tayong mga tao, huwag natin sabihin ganun. Kasi nga, hindi natin alam yung katayuan niya. Hindi natin alam yung pakiramdam niya. Diba? Nagets nyo ba yung ibig kong sabihin? Sana naintindihan nyo guys. So, ayun. Yun ang gusto kong opinion ko na masabi na wag sana natin sabihin sa mga first time na nating namimit ng mga tao ang ganun. Kasi hindi maganda. Although sabi nila, may mga tao daw na sabi nila na prangka daw sila. So ganun daw talaga silang magsalita. Agree ba kayo dyan guys? Sige nga. Sabihin nyo nga kung kasi sabi niya kasi prangka ako, ganyan talaga ako magsalita, sabi niya kasi. So ayan, iiwan kong katanungan sa inyo na sana sagutin nyo kasi wala na tayong oras guys. Iiwan kong katanungan sa inyo yun guys, sana masagot nyo, i-comment nyo na lang or ayan, sabihin nyo sa akin kung anong sagot nyo doon. Kasi prangka nga daw siya. So okay lang na sabihin niya yon sa lahat ng tao na kahit hindi niya kilala. Ayan, sagutin nyo guys. Bye bye, salamat.